Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2267-75. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat ipinanganak si Brianna sa isang angkan, hindi siya malapit sa sinuman sa mga miyembro ng angkan. Ipinanganak siya sa fire worship sect kasama ang kanyang kapatid na babae. Noong panahong iyon, ang kanyang kapatid na babae ay idineklara bilang Saint Girl of Fire Worship Sect habang tinanggap siya bilang isang disipulo ng kanyang Panginoon. Sa mga taong ito, bukod sa kanyang Panginoon, ang kanyang mundo ay binubuo lamang ng paglilinang. Halos wala siyang anumang pakikipag-ugnayan sa mga disipulo ng Fire Worship Sect. Naramdaman lamang niya ang pagmamahal ng pamilya nang pumunta siya sa Lower Province at matagpuan ang kanyang kapatid na babae. Nang manganak ang kanyang kapatid na babae, ang kanyang pagmamahal ay umabot din sa bata at minahal niya ang kanyang pamangkin na parang isang anak na babae. Vilma. Kahit alam ni Brianna na hindi niya kayang makipagsabayan sa ugnayan ng isang ama at anak na babae, hindi niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob. Pakiramdam niya ay hindi na siya kailangan ni Vilma ngayon. Sa sandaling ito, tumingin si Kelly kay Vilma at sinabing, "Vilma, makipaglaro ka muna sa tiyahin mo. May kailangan akong pag-usapan sa tatay mo." Nag-aatubili si Vilma na umalis sa mga bisig ni Alvin at pinanood ang pagpasok ng kanyang ama at ina sa isang silid. Simple lang ang isip ng isang bata. Hindi nagtagal at bumalik ang atensyon ni Vilma kay Brianna matapos mawala sa paningin niya ang mga magulang niya. "Tia." Naguluhan si Alvin. Tumingin siya kay Kelly at nagtanong, "Kelly, ayos ka lang ba?" "Kuya Alvin, ayos lang ako." Umiling si Kelly at bumaantong hininga. "Nakikita kong medyo nalulungkot ang kapatid ko kaya gusto ko siyang magkaroon ng oras para lang makasama si Vilma." Simula nang ipanganak si Vilma, tinatrato niya ng maayos si Vilma. Tinatrato niya si Vilma na parang sarili niya. "Nakikita ko na. Mas inaalagaan niya si Vilma kaysa sa sarili niya. Kanina nang yakapin ka ni Vilma pagkalabas niya, nakikita kong nagagalit ang kapatid ko." Bilang isang babae, alam na alam ni Kelly ang emosyon ng mga tao. Sa bagay na ito, walang kapantay si Alvin para sa kanya. "Naiintindihan ko." Sa wakas ay naintindihan ni Alvin ang sitwasyon. Pagkatapos, nagsimula siyang makaramdam ng sama ng loob. "Hindi ko talaga alam na ganito pala niya kaganda ang pakikitungo kay Vilma. Kung alam ko lang, hindi ko sana siya pinahirapan ng ganoon." May kinikiling din siya kay Brianna dahil ito ang naglayo kay Kelly mula sa kanya noon. Ngayong nalaman niyang napakaganda ng pakikitungo ni Brianna sa kanyang anak, nawala ang kanyang kinikilingan laban dito at napalitan ng isang pakiramdam ng pagkakasala. Kung tutuusin, hindi naman talaga siya maginoon na tretuhin ang isang babae sa ganoong paraan. "Kuya Alvin, napakabait na tao talaga ng ate ko. Dinala niya ako palayo noon dahil nag-aalala siyang baka saktan ako ng iba pang miyembro ng Fire Worship Sect kapag natagpuan nila ako. Wala naman siyang masamang balak. Kung may masama siyang intensyon, pinapunta niya ako agad sa enforcement hall," sabi ni Kelly. "Alam ko yan." Tumanggaw si Alvin. "Huwag kang mag-alala. Hindi ako magkakaroon ng pagtatangi sa kanya sa hinaharap." "Sige." Tumanggaw si Kelly nang nakangiti. Halatang maganda ang kanyang kalooban. Tutal, sina Alvin at Brianna ang pinakamalapit niyang kapamilya. Ayaw niya ng anumang alitan sa pagitan nila. Nanatili sina Alvin at Kelly sa silid ng ilang sandali bago sila tuluyang umalis. Sa mga panahong wala sila, tila pansamantalang nakalimutan ni Vilma ang pag-iral ni Alvin. Nakipaglaro at nakipagkwentuhan siya kay Brianna nang may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Ganito pala kasimple ang mundo ng isang bata. Nang lumabas si Alvin, agad siyang nagtungo kay Brianna. Medyo nailang siya nang hindi siya pinansin nito. Kahit na noon, nagpursigi pa rin siya at ipinaliwanag ang sarili sa kanya. "Kaya, ang dahilan kung bakit ko napagpasyahan na itigil muna ang pagtulong kay Kelly na mapabuti ang kanyang likas na espiritual na ugat sa ngayon ay dahil sa heavenly tribulation. Ang aking likas na espiritual na ugat ay naging itim." Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag kung gaano kadelikado ang heaven tribulation para sa kanya nang may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa wakas, tinapos niya ang kanyang paliwanag sa mga salitang ito.
Para makapasa sa Heavenly Tribulation, dapat ay mayroon kang cultivation base sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Labis na kinilabutan si Brianna sa paliwanag ni Alvin kaya hindi niya napansin ang biglaang pagbabago ng pakikitungo ni Alvin sa kanya o kung bakit bigla na lang itong nagpaliwanag sa kanya. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang atensyon ay nasa itim na likas na espiritual na ugat na siyang aakit sa kapigatian sa langit. Para malampasan ang Heavenly Tribulation, kailangan mong magkaroon ng cultivation base sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Lumitaw sa isip ni Brianna ang mga salita ni Alvin, na ikinagulat niya. Nang makabawi si Brianna sa kanyang katinoan, tinitigan niya si Alvin at nagtatakang nagtanong, "Ikaw? Nakarating ka ba sa 9th form ng Saint Celestial Stage?" Ang kasalukuyan kong lakas ay kapantay lamang ng mga powerhouse na kakapasok lang sa 9th form ng Saint Celestial Stage, sagot ni Alvin. Labis na nagulat si Brianna habang nakatitig kay Alvin ng may halo-halong damdamin. Noon, nang dalhin niya ang kanyang kapatid palayo sa lower province ng Dao Marshall Saintland, ang lalaking ito ay kasing hina ng isang sanggol para sa kanya. Gayunpaman, sa kasalukuyan, nalampasan na niya ito ng husto. Maya-maya, tinawag ni Alvin ang mga batang babae, pumunta tayo sa Wandering Saint Palace. Umalis si Alvin at ang mga batang babae sa bahay tuluyan at nagtungo sa teritoryo ng Wandering Saint Palace. Bilang isa sa pinakamalakas na paksayon sa 3 palasyo at 6 na bulwagan ng Kang Human Devil, ang Wandering Saint Palace ay may malawak na teritoryo sa Human Devil Saint City. Kung titingnan ng maigi, kamukha ito ng mga palasyo ng imperyo sa mga mortal continent. Hindi na kailangang sabihin pa, ang teritoryo ng Wandering Saint Palace ay mas malaki kaysa sa mga palasyo ng imperyo sa mga mortal continent. Kahit ang palasyo ng imperyo ng Dark Cloud Dynasty ay hindi kayang makipagkompetensya dito. Ang teritoryo ng Wandering Saint Palace ay matatagpuan sa hilagang silangan ng Human Devil Saint City. Medyo liblib ang lugar kaya kakaunti ang mga Human Devil sa paligid. Iilang mga disipulo lamang ng Wandering Saint Palace na nagpapatrolya ang makikita. Nang papalapit na sina Alvin at ang iba pa sa teritoryo ng Wandering Saint Palace, isang matigas na boses ang umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Ito ang teritoryo ng Wandering Saint Palace. Sabihin mo ang iyong ginagawa. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang 3 figure upang harangan ang daanan nina Alvin at ng iba pa. Ang taong nagsalita ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa gitna. Walang ekspresyon ang kanyang mukha. Hindi man lang siya kumurap ng 2 beses nang makita niya ang pares ng magagandang kambal na nakapalibot kay Alvin. Taliwas sa lalaking nasa katanghaliang gulang, ang 2 binata na nakatayo sa tabi niya ay lubos na nabighani sa kagandahan nina Kelly at Brianna. Matawaman nilang tinitigan ang 2 babae bago sila lumingon kay Alvin ng may inggit. Pumunta ako para sumali sa Wandering Saint Palace, casual na sabi ni Alvin. Ang lalaking nasa tanghaliang gulang na tila pinuno ng 3 ay nanatiling walang emosyon nang marinig ang mga salita ni Alvin. Paimple siyang nagtanong, walang anumang bahid ng pag-aalala ang maririnig sa kanyang boses, kakailanganin mo ng referral para makasali sa Wandering Saint Palace. May referral ka ba? Referral. Bahagyang naniga si Alvin nang marinig niya ang mga salita ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Malinaw na hindi niya alam na kailangan ng referral para makasali sa Wandering Saint Palace. Akala ko ba kahit sino ay maaaring sumali basta't sila ay purong tao? Tanong ni Alvin. Hindi alam kung may isa sa mga binata na nagseselos dahil sa 2 magagandang babaeng kasama ni Alvin ngunit agad itong tumawa. Binubuksan ng Wandering Saint Palace ang aming pinto minsan sa 1 taon para tumanggap ng mga tao. Gayunpaman, nagawa na namin iyon 3 buwan na ang nakalilipas. Kung balak mong sumama sa amin, kailangan mong maghintay ng 9 na buwan pa o kumuha ng referral mula sa 1 tao sa Wandering Saint Palace. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ng binata, mabilis siyang nagpadala ng voice transmission kay Alvin. Kung hihilingin mo sa mga babaeng nasa tabi mo na magpalipas ng gabi kasama ko, maaari kitang bigyan ng referral para sumali sa Wandering Saint Palace. Ang kanyang tono ay labis na mayabang at mapagmataas. Ang kanyang pagnanasa ay halata sa kanyang mga mata. Naghahanap ka ng kamatayan. Sigaw ni Alvin at nanliit ang mga mata niya nang marinig ang mga sinabi ng mga binata. Agad na nanlamig ang kanyang aura. Parang bumaba ang temperatura ng paligid.
Kasabay nito, ang Sun Saint Origin ay dumaloy sa katawan ni Alvin patungo sa kanyang 79 na Saint Vein sa bilis ng kidlat bago ito sumuod palabas ng kanyang katawan at binaril ang binata sa napakabilis na bilis. Sure! Sa puntong ito, hindi na mapigilan ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang kahinahunan. Lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tigilan mo na! Sigaw ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Gayunpaman, huli na ang lahat. Napatay ni Alvin ang binata sa isang kisap mata lamang. Walang bakas ng binata. Ang spatial ring na lumulutang sa hangin ang tanging patunay ng kanyang pag-iral. Agad na nagbago ang ekspresyon ng dalawang lalaki. Nakatitig sila kay Alvin na parang nakakita ng halimaw. Matapos mapang-ipang patayin ang nagpapatrulyang disipulo mula sa Wandering Saint Palace, malamig na sinabi ni Alvin, sinumang hindi gumagalang sa aking babae ay dapat mamatay. Nagdulot ito ng takot sa mga natitirang nagpapatrulyang disipulo mula sa Wandering Saint Palace. Nagsimula silang manginig sa takot. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na nina Kelly at Brianna kung bakit biglang umatake si Alvin. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay nakabawi na sa kahinahunan ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nauutil niyang sabi, ikaw. Nangangahas ka bang pumatay ng isang disipulo ng Wandering Saint Palace sa teritoryo natin? 2,268. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang mula sa Wandering Saint Island ay nakatitig kay Alvin ng may takot. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ang lakas ng binata na nakasuot ng lila ay nagdulot ng takot sa kanyang puso. Nang mga sandaling iyon, napuno rin siya ng kawalan paniniwala dahil hindi niya kapanipaniwala na ang binata na ito ay nang-ahas na pumatay ng isang disipulo ng Wandering Saint Palace sa kanilang teritoryo. Bagamat nangyari na rin ito noon, ang mga taong iyon ay walang awang pinatay ng mga makapangyarihang tao sa palasyo. Siguro may mga nakasasakit na salita na sinabi si Amboy Chen sa binata na nakasuot ng lila sa pamamagitan ng voice transmission. Base sa sinabi ng binata, malamang may kinalaman ito sa kambal na katabi niya. Siguradong mga babae niya ang kambal. Natuklasan ng isa pang binata na isa ring nagpapatrulyang disipulo mula sa Wandering Saint Palace ang nangyari. Tutal, malapit siya kay Amboy na kakapatay lang. Kaya naman, alam niya kung gaano kahalayan si Amboy. Kapag nakakakita si Amboy ng magagandang babae, kikilos siya ng pabaya at nagiging mas walang pidgel kung ang mga babae ay mula sa mababang uri. Muling bumantong hininga ang nagpapatrulyang disipulo habang iniisip, siguro inakala ni Amboy na ang mga taong ito ay mga karaniwang devil human na pumunta rito upang humingi ng proteksyon mula sa palasyo ng mga Wandering Saint. Malamang ay hindi niya alam kung ano ang tumama sa kanya noong siya ay namatay. Tahimik na nanalangin ang binata para kay Amboy pagkatapos noon. Napuno ng takot ang mga mata ng binata habang nakatingin sa binata na nakasuot ng lila. Natakot siya ng husto. Kung tutuusin, hindi man lang niya nakitang kumilos ang binata na nakasuot ng lila, pero nagawa niyang walang kahirap-hirap na patayin ang isang cultivator sa second form ng Saint Celestial Stage gamit lamang ang kanyang enerhiya na parang kamakatay ng manok. Kahit si Brother Janhong ay hindi nakapag-react ng maaga nang umatake ang binata na nakasuot ng lila. Si Brother Hong ay nasa third form ng Saint Celestial Stage kaya ang binata na ito ay dapat nasa fourth form ng Saint Celestial Stage kahit papaano. Gayunpaman, mas malamang na siya ay nasa fifth o sixth form ng Saint Celestial Stage. Patuloy na iniisip ng binata, gayunpaman, kahit na siya ay isang cultivator sa sixth form ng Saint Celestial Stage, mamamatay pa rin siya dahil sa kanyang katapangan sa pagpatay sa isang disipulo ng Wandering Saint Palace. Nakaramdam ng panatag ang binata nang maisip niya ito. Isang bahid ng awa ang makikita sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin, na iniisip kung ano ang mangyayari kay Alvin. Sa pangkalahatan, kung ang isang tao ay nasa o mas mataas sa ikalimang anyo ng Saint Celestial Stage, malaya siyang makakasali sa Wandering Saint Palace. Dahil ang mga powerhouse na tulad niya ay itinuturing na medyo malakas, isang exception ang ginawa para sa kanila. Gayunpaman, ang ginawa ng binata na nakasuot ng lilang damit na ito ay yamurak sa pagmamataas ng Wandering Saint Palace. Kung hindi siya papatayin ng Wandering Saint Palace, ang kanilang reputasyon ay lubos na masisira. Dahil dito, hindi inakala ng batang disipulo mula sa Wandering Saint Palace na mabubuhay pa si Alvin ngayon. Kung hihingi ka ng dagdag na tauhan, gawin mo agad.
Matagal mo nang hawak ang voice transmission Jade token, mahinahong sabi ni Alvin na parang may binabanggit siyang hindi gaanong mahalaga nang tumingin siya sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Dahil halos walang Dao cultivator sa Devil Clans, natural lamang na wala silang Dao talisman. Gayunpaman, mayroon silang voice transmission Jade token. Madali itong makuha mula sa mga taong pinatay nila sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Kung tutuusin, ang mga voice transmission Jade token na ito ay hindi naman bihira. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa gulat nang mapagtanto niyang matagal nang natuklasan ni Alvin na nakalabas siya ng voice transmission Jade token. Hindi niya binasag ang voice transmission Jade token na nasa kanyang mga kamay dahil natatakot siyang papatayin siya ni Alvin kung malalaman niya ito. Batay sa lakas ng binata na nakasuot ng lila at kung paano niya madaling napatay si Amboy, madali niya itong mapipigilan sa pag-alerto sa iba. Sa katunayan, plano ng nasa katanghaliang gulang na gamitin ang isa pang batang disipulo bilang pang-abala bago niya masira ang voice transmission Jade token. Hindi niya inaasahan na natuklasan na ng binata na nakasuot ng lila ang kanyang plano. Kung tatawag ka para sa karagdagang sundalo, pakiusap bilasan mo. Patuloy na umalangaw-ngaw sa isipan ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang mga salita ni Alvin. Kahit noon, hindi pa rin siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sino ang mag-aakala kung ititigil ng binata ang mensahe bago siya patayin? Jan Hong. Bakit kayong dalawa lang? Sino ang mga taong ito? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang, si Jan Hong, ay may panloob na pakikibaka sa kanyang isipan ng isang matandang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Nang marinig niya ang boses na ito, agad siyang nakaramdam ng ginhawa. Tila nalaman din ng iba pang nagpapatrulyang mga disipulo mula sa Wandering Saint Palace ang sitwasyon dito. Sush! 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 Ang tatlong ingay na ito ay nagbabadya ng pagdating ng tatlong lalaki. May isang matandang lalaki, isang lalaking nasa katanghaliang gulang, at isang binata. Ang matandang lalaki ang malinaw na pinuno sa tatlo, at siya rin ang nagsalita. Pumutok. Sa sandaling nakatuon ang atensyon ni Alvin sa tatlong nagpapatrulyang disipulo na kararating lang, mabilis na binasag ni Jan Hong ang voice transmission Jade token bago isang maliwanag na guhit ng liwanag ang lumipad patungo sa isang hindi kilalang lokasyon sa Wandering Saint Palace. Swoosh! Nagdulot ito ng malaking kaguluhan at ikinabahala ng tatlong taong kararating lamang. Naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon. Alam nila na si Jan Hong ay tiyak na nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon para magamit niya ang isang voice transmission Jade token sa oras na ito. Sa Wandering Saint Palace, ang bawat grupo ng patrol ay binubuo ng tatlong tao. Ngayong nakita ng tatlong bagong dating na iisa na lang ang kasama ni Jan Hong, isang masamang pakiramdam ang agad na sumibaw sa kanilang mga puso. Hoy! Itong binata na nakasuot ng lila ay kakapatay lang kay Amboy. Nang umatake siya, hindi ako nakareact agad. Nang makabawi ako, nawala na si Amboy. Ang tanging natitira na lang ay ang kanyang spatial ring. Ibinahagi ni Jan Hong ang kanyang boses sa tatlong kararating lang na ikinagulat nila. Mula simula hanggang katapusan, hindi siya gumalaw. Sa palagay ko ay nasa 5th o 6th form na siya ng Saint Celestial Stage. Mas ikinagulat nila ang huling bahagi ng mga salita ni Jan Hong. Isang makapangyarihang nasa ika-5 o ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage. Natakot ng husto ang tatlong bagong dating. Sa kanila, ang pinakamalakas ay nasa 3rd form lamang ng Saint Celestial Stage. Lalo na't ang isang powerhouse sa 6th form ng Saint Celestial, kahit ang isang powerhouse sa 5th form ng Saint Celestial Stage ay madaling makakapatay sa kanila. Sa pagkakataong ito, ibinalik ni Alvin ang tingin kay Jan Hong, dahilan para pagpawisan si Jan Hong. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag nang maisip ang mensaheng matagumpay na naipadala. Hindi na nakaramdam ng takot si Jan Hong. Sa sandaling ito, sumuko na siya sa kamatayan. Gayunpaman, nagulat siya sa mga sinabi ni Alvin. Tamad na nagreklamo si Alvin, sinabi ko na sa iyo na gamitin ang Jade token kanina, pero hinintay mo pa hanggang ngayon para gawin ito. Natatakot ka ba na haharanggan kita sa pagpapadala ng mensahe? Hindi ba siya natatakot na ipadala ko ang mensahe? Naguluhan si Jan Hong. Hindi ba siya takot sa kamatayan?
Saan siya kumukuha ng tiwala sa sarili? Bigla na lang, isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Amboy Chen. Paano ko siya makakalimutan? Sa wakas ay naalala ni Janhong na ang ama ni Amboy ay isang elder sa Wandering Saint Palace. Ang kanyang cultivation base ay nasa ikapitong anyo na ng Saint Celestial Stage. Elder Tony Chen. Elder Tony Chen. Sa isang kisap mata lamang, dumating din ang isang lalaking katamtaman ang laki at isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nagbigay galang sa kanila si Janhong at ang apat pang nagpapatrulyang disipulo. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay si Tony, ang elder ng Wandering Saint Palace. Siya ang ama ni Amboy na pinatay ni Alvin hindi pa katagalan. Hindi pinansin ni Tony ang pagbati ng lahat at agad na tumingin kay Janhong ng malamig bago nagtanong, Janhong. Hindi ba kasama mo ang anak ko sa pagpapatrolya ngayon? Nasaan siya? Nakaramdam ng kilabot si Janhong ngunit nagngingit-ngit siya at sumagot, Elder Tony. Si Amboy ay pinatay. Nakasalubong niya ang mga mata ni Alvin nang magsalita ito. Ikaw. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Iniwan ni Tony ang tingin kay Janhong, dahilan para makahinga siya ng maluwag, at tumingin kay Alvin. 2,269. Ikaw ang. Sino ang pumatay sa anak ko? Kumabog na sigaw ni Tony, ang elder ng Wandering Saint Palace, habang nakatitig kay Alvin. Napakalakas ng boses niya na halos maramdaman na ang sakit sa tenga. Bago pa man makasagot si Alvin, ang matandang kara-rating lang ay sumingit, Elder Tony, siya ang pumatay sa anak mo, si Amboy. Ayon kay Janhong, wala siyang iniwang bangkay. Ang katawan ni Amboy ay naging alabok. Malinaw na sinusubukan ng matandang ito na manggulo at magdagdag ng langis sa apoy. Nagpatuloy siya sa pagsasabing, Elder Tony, pinatay ng lalaking ito si Amboy sa teritoryo ng ating Wandering Saint Palace. Hindi lamang niya ipinapakita na wala siyang pakialam sa Wandering Saint Palace, kundi ipinapakita rin ito na binabaliwala ka niya. Nanliit ang mga mata ni Tony, at agad na dumilim ang kanyang ekspresyon. Naglabas ang kanyang katawan ng malamig na aura, dahilan para ramdaman ng mga tao na parang nasa isang tundra na nababalutan ng nyebe. Malakas siyang nagmura, ikaw. Anak ng aso. Nagliliwanag ang kanyang katawan ng intensyong pumatay habang ang kanyang saint origin ay umiikot sa kanyang saint veins at biglang lumabas sa kanyang katawan. Daddy, nakakainis talaga ang lalaking ito. Isang parang bata at malambing na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang boses ay kay Vilma na karga-karga ni Alvin. Kumunat ang noo niya kay Tony, mukhang isang binata. Kitang-kita sa kanyang kaibig-ibig na mukha ang kanyang pagkamuhi kay Tony. Dahil sinabi ni Vilma na nakakainis siya. Kung gayon, dapat ko na ba siyang paalisin? Malumanay na tanong ni Alvin kay Vilma habang masuyong nakatingin sa kanya at hinahaplos ang maliit nitong ulo. Hindi man lang niya naisip ang tingnan si Tony, parang wala lang si Tony. Napakawalang hiya mong yabang. Tinitigan ng matandang nagpapatrulyang disipulo si Alvin at galit na sinabi, Hoy, batang pilya, sa tingin mo ba ay dahil lang nasa ika-5 o ika-6 na anyo ka ng Saint Celestial Stage ay maaari mo nang hamakin si Elder Tony? Si Elder Tony ay isang makapangyarihang tao sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage. Mamamatay ka ngayon kahit na nasa ika-5 o ika-6 na anyo ka ng Saint Celestial Stage. Sigurado siyang mamamatay si Alvin ngayon. Matapos makinig sa mga salita ng matanda, humahamak na tumawa si Tony. Ang iyong cultivation base ay nasa 5th o 6th form ng Saint Celestial Stage. Kaya ka ba mayabang? Mapapatay kita sa isang galaw lang. Tiyak na napakamapangahas ni Tony sa kanyang mga salita. Bukod dito, ang mga nagpapatrulyang disipulo na naruroon sa pinangyarihan ay hindi rin nagduda sa mga salita at kakayahan ni Tony. Kung alam ko lang na darating si Elder Tony, hindi ko sana sinira ang Jade Token para humingi ng tulong, naisip ni Janhong sa sarili. Mamatay ka! Sigaw ni Tony. Habang gumagalaw siya, isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin, kasabay ng sunod-sunod na bagyo na humahampas kay Alvin na parang dragon.
Kahanga-hanga ang itsura ni Tony habang nakatayo sa ibabaw ng bagyo, nakahawak ang mga kamay sa likuran niya, at mapagmataas na nakatingin sa mundo. Nangyari ang lahat ng ito sa isang iglap lamang. Nang gumalaw si Tony, isang kislap lamang ng katawan niya ang nasaksihan ng lahat ng nagpapatrulyang disipulo. Sa sumunod na sandali, nakita nila si Tony na lumitaw malapit kay Alvin. Ang kanyang Saint Origin ay agresibong lumalaki at lumalabas sa kanyang katawan bago pa man ito magtagpo sa kanyang mga kamay. Bigla. Boom! Boom! Isang pagsabog ang umalangaw-ngaw nang ilabas ni Tony ang Saint Origin na naipon sa kanyang mga kamay. Bumuhos ito patungo kay Alvin na parang isang malakas na bagyo. Walang duda na ang ataking ito ay napakalakas. Swoosh! 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 Patuloy na umalangaw-ngaw sa hangin ang sunod-sunod na pagsabog mula sa atake ni Tony. Maging ang lupa ay nagsimulang lumindol ng malakas. Nang makita ni Janhong ang malakas na ataking nabuo mula sa Saint Origin na nakatutok kay Alvin, bumantong hininga siya sa loob. Tiyak na dumating ang karma para sa binata na nakasuot ng lilang damit na ito. Ginawa niya alabok si Amboy, at ngayon, gagawin siyang alabok ng ama ni Amboy. Hindi lang iyon, pati na rin ang kanyang mga kababaihan at anak na babae ay mamamatay kasama niya. Ang ekspresyon ng awa sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng gulat at kawalan ng paniniwala nang may makita siyang isang bagay. Hindi lang si Janhong ang nag-iisa. Nanlaki ang mga mata ng iba pang nagpapatrulyang mga disipulo, kasama na ang matandang lalaki, sa gulat nang makita ang ekspresyon ng hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Ano ang dahilan kung bakit sila tumugon ng ganito? Bago pa man lumapag ang Saint Origin ni Tony kay Alvin, nagsimulang lumitaw ang mga whirlpool sa paligid niya, mabilis na umiikot. Habang bumibilis ang pag-ikot nito, isang nakakatakot na puwersa ang nagsimulang mabuo na tila kayang lumunin ang lahat. Hindi nagtagal ay hinigop nito ang Saint Origin ni Tony. Paano ito nangyari? Nagulat si Tony at agad na inilabas ang lahat ng kanyang Saint Origin. Mas malakas na ngayon ang kanyang Saint Origin, at tila walang katapusan ang puwersa nito. Malapit na. Hinigop ni Alvin ang bahagi ng Saint Origin ni Tony bago lumipat sa ibang lugar. Di nagtagal, isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang sumalubong sa Saint Origin ni Tony. Boom! Boom! Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang magbanggaan ang dalawang puwersa. Yumanig ng napakalakas ang lupa na tila ba mabibiyak. Kasabay nito, isang sunod-sunod na bagyo ang humampas patungo sa gitna ng banggaan. Swoosh! 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 Matapos ang sunod-sunod na pagsabog, hindi na nilamon ng mga alimpuyo ang puwersa ni Tony. Sa katunayan, si Alvin ay nag-eeksperimento sa lahat ng oras na ito. Nag-eeksperimento siya gamit ang elementary devouring tactic. Natuklasan niya na kaya niyang sipsipin ang Saint Origin ng kanyang kalaban sa loob ng isang tiyak na saklaw. Kaya naman, plinano niyang lumunin ang lakas ng kanyang kalaban upang mapataas ang lakas nito. Gayunpaman, natuklasan niya na ang Saint Origin ng kanyang kalaban ay hindi kayang itaas ang lakas nito tulad ng Heaven and Earth Spirit Energy. Bagamat matagumpay niyang nilamon ang Saint Origin ng kanyang kalaban, hindi niya nagawang itaas ang sarili niyang lakas. Dahil dito, napunta siya sa isang hindi magandang posisyon ng ilang sandali. Harang ng itim na pagong. Sigaw ni Alvin, habang ginagamit ang nagtatanggol na banal na kakayahang, ang harang ng itim na pagong. Isang magaan na kalasag na hugis pagong ang matagumpay na hamarang sa atake ni Tony. Imposible. Nabigla si Tony nang makitang kahit naubos na niya ang halos lahat ng kanyang Saint Origin, nabigo pa rin siyang saktan si Alvin. Bukod dito, tila hindi gaanong ginamit ni Alvin ang kanyang enerhiya. Sa sandaling ito, kung hindi pa rin niya namamalayan na mas malakas si Alvin kaysa sa kanya, kung gayon, nabuhay siya ng walang kabuluhan sa lahat ng oras na ito. Malinaw na ang binata na nakasuot ng lila ay wala sa ikalima o ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage. Siya ay, kahit papaano, nasa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage. Kung hindi siya makakagamit ng isang teknik na maaaring lumunin ang kanyang Saint Origin. Natakot si Tony. Sumigaw siya sa nanginginig na boses, isa akong elder ng Wandering Saint Palace.
Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng palasyo. Pakiramdam niya ay nakahanap siya ng lifebuoy. Naisip niya na magagamit niya ang pangalan ng Wandering Saint Palace para iligtas ang kanyang buhay. Sumulyap si Alvin sa kanya at ngumisi. Hindi mo kailangang mag-alala kung papayagan ba ako ng Wandering Saint Palace o hindi. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang Sun Saint Origin ay sumilay sa anyo ng isang espada at lumipad patungo kay Tony. Dahil halos naubos na ni Tony ang lahat ng kanyang Saint Origin, kahit ang isang taong nasa first form ng Saint Celestial Stage ay madaling makakapatay sa kanya, lalo na ang isang atake ni Alvin. Nang ang napakalaking espadang nabuo mula sa Sun Saint Origin ni Alvin ay lumapag kay Tony, ang kawalan ay nagsimulang lumindol, na nagdulot ng mga alon sa hangin. Samantala, nawala na si Tony Chen. Iisang spatial ring na lang ang natira na lumulutang sa hangin bago ito bumagsak. Swoosh! Isang di nakikitang puwersa ang lumabas at dinala ang spatial ring kay Alvin. Sa kabilang banda, ang mga nagpapatrulyang disipulo na naroon sa pinangyarihan ay natakot ng husto habang pinapanood nila ang binata na nakasuot ng lilang damit na itinago ang spatial ring. 2,270. Ang cultivation base ni Elder Tony ay nasa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage. Paano siya ganoon kadaling napatay? Bago gumawa ng hakbang si Elder Tony, sinabi niya na tiyak na papatayin niya ang binata na nakasuot ng lila sa isang galaw lang. Sino ang mag-aakala na sa huli, 2 galaw lang pala ang ginawa ng binata para patayin si Elder Tony? Sino ang binata na ito? Nakakatakot talaga siya. Nakapatay siya ng isang powerhouse sa 7th form ng Saint Celestial Stage na parang kinakatay lang niya ang isang manok. Posible na ang kanyang cultivation base ay nasa 8th form man lang ng Saint Celestial Stage. Ang grupo ng mga disipulong nagpapatrolya ay natakot nang tumingin sila kay Alvin. Bukod doon, makikita rin sa kanilang mga mata ang ekspresyon ng kawalan ng paniniwala. Ilan sa kanila ay kinurot pa ang sarili nilang mga hita o sinasampal ang sarili para masigurong hindi sila nananaginip. Siya. Paano siya naging ganito kalakas? Inakala ni Janhong, ang lalaking nasa katanghaliang gulang mula sa Wandering Saint Palace, na tiyak na mamamatay ang lalaking nakasuot ng lila. Sigurado siyang mapapatay ni Tony ang binata sa isang galaw lang at gagawin itong alabok. Gayunpaman, ang eksena sa harap niya ay parang isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Nahirapan siyang paniwalaan na hindi namatay ang binata. Sa halip, si Tony, ang makapangyarihang nasa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, ang napatay ng binata. Kahit sa kanyang pinakamalawak na panaginip ay hindi niya maiisip na ang binata na nakasuot ng lila ay magiging ganito kalakas. Patuloy na naisip ni Janhong sa sarili, wala siya sa ika-5 o ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage. Nasa ika-8 anyo na siya kahit papano ng Saint Celestial Stage. Hindi lamang si Janhong ang nakaisip nito. Napagtanto rin ito ng matandang lalaking nagdagdag ng langis sa apoy kanina. Nanginig sa takot ang matandang disipulo mula sa Wandering Saint Palace. Agad siyang lumuhad at patuloy na yumuko kay Alvin habang nagmamakaawa. Maawa ka, Panginoon. Maawa ka, Panginoon. Matapos niyang masaksihan ang lakas ni Alvin, lahat ng iniisip na mag-udyok ng gulo at magrebelde ay nawala sa kanyang isipan. Isang biro. Kahit ang isang malakas na elder mula sa Wandering Saint Palace tulad ni Tony na nasa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage ay napatay sa 2 galaw, lalo na siya na nasa ikatlong anyo lamang ng Saint Celestial Stage. Dahil dito, itinapon niya ang kanyang pagmamataas at dignidad upang magmakaawa sa binata na nakasuot ng lila. Nang harapin ng matandang disipulo mula sa Wandering Saint Palace, tumango lamang si Alvin. Lalong natakot ang matanda sa tugon ni Alvin. Nanigas ang kanyang katawan sa takot at napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Boom! Boom! Walang sino man sa lugar ang nakakita sa ginawa ni Alvin. Gayunpaman, isang biglaang bugzo ng hangin ang umihip sa matandang lalaki mula sa Wandering Saint Palace na nakaluhod bago umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng isang pagsabog. Nang hamupa na ang lahat, ang matandang disipulo mula sa Wandering Saint Palace ay naglaho na sa ere. Ang tanging natitira na lang ay ang kanyang spatial ring. Sa sandaling ito, ang buong lugar ay naging tahimik.
Ang natitirang apat na nagpapatrulyang disipulo at si Janhong ay hindi man lang nangahas na huminga ng malakas at lahat sila ay umiwas ng tingin kay Alvin. Lahat sila ay yumoko, naghihintay sa susunod na gagawin ni Alvin. Wow! Ang lakas talaga ni Daddy. Nagawa pa nga silang itaboy ni Daddy. Kumapit si Vilma sa mga bisig ni Alvin. Kitang-kita sa mukha niya ang pananabik. Natural lang, akala niya ay itinaboy lang ng kanyang ama ang masasamang tao. Hindi niya alam na pinatay na pala ng kanyang ama ang mga taong iyon hanggang sa puntong wala nang natira kahit ang kanilang mga bangkay. Palayasin sila. Napangiti na lamang ng mapait ang apat na nagpapatrulyang disipulo mula sa Wandering Saint Palace nang marinig nila ang mga salita ni Vilma. Pinagtatawanan ba sila ng batang binibining ito? Hindi ba niya napansin ang mga spatial ring na natitira matapos mawala ang mga tao? Ha! Bigla, tila may naramdaman si Alvin at inilipat ang kanyang tingin sa lupain ng Wandering Saint Palace. Pagkaraan ng ilang sandali, swoosh! Swoosh! Dalawang mabibilis na figure ang lumitaw sa di kalayuan habang lumilipad sila patungo sa direksyon ni Alvin. Ang isa sa kanila ay lumilipad ng medyo mas mabilis at dumating bago pa man dumating sina Alvin at ang iba pa. Sino ang pumatay sa mga disipulo ng Wandering Saint Palace? Tanong ng bagong dating sa malalim na baritono pagkarating niya. Elder Lin Yuan. Elder Lin Yuan. Pagdating ng bagong dating, mabilis na nawala ang pagkabalisa na naramdaman ni na Janhong at ng iba pa. Mabilis nilang binati ang bagong dating ng may paggalang. Ang bagong dating ay isang matandang lalaki na may kulay abong buhok at kilay. Gayunpaman, nanatiling bata pa ang kanyang kutis. Nakasuot siya ng mahaba at maluwag na damit na nagmumukha sa kanya na isang immortal. Ang dahilan kung bakit nakaramdam ng ginhawa ang apat na nagpapatrulyang disipulo ng lumitaw ang matandang lalaki ay dahil sa katotohanan ang taong ito ay isang natatanging makapangyarihang tao sa Wandering Saint Palace. Ang kanyang cultivation base ay nasa ika-8 Saint Celestial Stage. Fao! Anyo nang. Di nagtagal matapos lumitaw si Elder Lin Yuan mula sa Wandering Saint Palace, lumitaw din ang isa pang taong kasama niya sa paglipad dito. Elder Pluto. Elder Pluto. Agad ding magalang na binati ng apat na nagpapatrulyang disipulo ang lalaking ito. Ang lalaking ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may malakas ngunit matipunong katawan. Siya si Pluto, isa ring elder ng Wandering Saint Palace. Mas mahina siya kaysa kay Lin Yuan dahil ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form lamang ng Saint Celestial Stage. Tumingin si Pluto kay Janhong at nagtanong ng malalim nang hindi nagpapaligoy-ligoy, "Janhong, sinira mo ang Jade Token at iniulat na may pumatay kay Amboy." Nang marinig ito ni Janhong, agad na napadako ang kanyang tingin sa binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa malapit at karga ang isang batang babae. Sinundan ng mga mata ni Lin Yuan at Pluto ang tingin ni Janhong at natamba si Alvin. Pinaikit ni Lin Yuan ang kanyang mga mata nang bigla siyang sumigaw, "Alvin!" Napuno ng galit ang kanyang boses, at nag-aalab ang puot sa kanyang mga mata. Tila wala itong kinalaman sa pagkatay ng disipulo mula sa Wandering Saint Palace. Tila mayroon ng alitan sa pagitan nila bago pa man ito. Ha! Anong nangyayari? Kilala ni Elder Lin Yuan ang binata na ito. Nang makita ng lahat ang reaksyon ni Lin Yuan, nalito si Elder Pluto at ang mga nagpapatrulyang disipulo mula sa Wandering Saint Palace. Base sa ekspresyon ni Lin Yuan, parang matagal na niyang kilala ang binata. Bukod pa rito, tila may malalim na puot sa pagitan nila. Nang makabawi si Pluto sa kanyang katinoan, natagpuan din niya ang pamilyar ni Alvin. Alvin. Maya-maya, nanlaki ang kanyang mga mata na parang may naalala siya. Naaalala ko ba ang taong pumatay sa apo ni Elder Lin Yuan, si Kigang, ay tinatawag na Alvin. Kumalabog ng malakas ang puso ni Pluto nang tumingin siya kay Alvin. Sa kabilang banda, may gulat na ekspresyon sa mukha ni Alvin nang magtanong siya, "Kilala mo ba ako?" Nakilala siya ng elder mula sa Wandering Saint Palace pagdating niya at tinitigan siya ng may puot na mga matang parang nakagawa siya ng mga kasalanang hindi mapapatawad. Gayunpaman, sigurado siyang ito ang unang beses na nakilala niya ang elder na ito mula sa Wandering Saint Palace. "Siyempre alam ko kung sino ka.
Galit na galit si Lin Yuan at makikita sa mga mata niya ang intensyong pumatay. Isang taon na ang nakalipas, pinatay mo ang apo ko, si Qigang. Hindi ko inaasahan na ihahatid mo ang sarili mo sa pintuan ko pagkatapos ng isang taon. Mukhang sinagot na ng Diyos ang panalangin ko. Pagkasabi niya noon, ang intensyon niyang pumatay na may halong devil chi ay biglang sumiklab sa langit. Qigang. Medyo nalito si Alvin. Kahit pamilyar ang pangalan, hindi niya alam kung saan niya ito narinig dati. Nagulat ang lahat ng naroon sa revelasyon maliban kay Pluto na alam ang nangyari. Si Alvin na ito ang taong pumatay sa apo ni Elder Lin Yuan, si Qigang. May chismis na ang apo ni Elder Lin Yuan ay pinatay sa labas, sa guho na di umano'y iniwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Tila, siya ay pinatay ng isang human devil na mas malakas pa kay Miss Wendy. Hindi ko man lang naisip na ang binata na nakasuot ng lila ay ang taong iyon. Nababaliw na ba ang lalaking ito? Matapos patayin ang apo ni Elder Lin Yuan, may pag-asa pa rin ba siyang sumali sa Wandering Saint Palace? Humph! Huwag mong kalimutan, pwede siyang maging isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage tulad ni Elder Lin Yuan. Hindi lang iyon ang dahilan. Tila, bukod sa pagpatay kay Qigang, ang apo ni Elder Lin Yuan, pinatay din niya ang anak ni Elder Preston na si Senji, at ang apo ni Elder Walter na si Yuji. Nagawa niyang masaktan ang tatlong Elder mula sa Wandering Saint Palace na nasa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage at naglakas loob pa ring pumunta sa Wandering Saint Palace. Talagang matapang siya. Nagbulungan ang mga nagpapatrulyang disipulo mula sa Wandering Saint Palace. Bagamat mahina ang kanilang pag-uusap, narinig pa rin nina Alvin at ng iba pa ang kanilang pag-uusap. Nang marinig ni Pluto ang bulong-bulungang pag-uusap sa pagitan ng mga nagpapatrulyang disipulo, umiling siya. Elder Preston. Pumanaw na si Preston isang taon na ang nakalilipas. Natagpo ang basag ang kanyang soul pearl isang taon na ang nakalilipas. Nagpadala pa nga ang Palace Master ng Wandering Saint Palace ng ilang Elder upang imbestigahan ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Gayunpaman, wala silang makitang anuman ang mga Elder. Gayunpaman, dahil si Preston ay isang Elder sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage at isa sa mga gulugod ng Wandering Saint Palace, ang kanyang kamatayan ay itinago ng Wandering Saint Palace. Dahil dito, lahat ng mga ordinaryong disipulo sa Wandering Saint Palace ay walang kaalam-alam sa pagkamatay ni Preston. Isang bumbilya ang kumislap sa isip ni Alvin nang marinig niya ang usapan ng mga nagpapatrulyang disipulo. Tumingin siya kay Lin Yuan at sinabing, kaya ikaw pala ang lolo ng lalaking iyon. Tungkol naman sa Elder Preston na nabanggit nila, dapat ay ang Elder sa 8th form ng Saint Celestial Stage na pinatay ko isang taon na ang nakalilipas. Siya siguro ang ama ni Senji. Gayunpaman, tila hindi nila alam ang pagkamatay ni Preston, naisip ni Alvin sa sarili. 2271. Ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage. Parehong napakunot ang noo ni Lin Yuan at Pluto nang marinig nila ang pabuulong na usapan mula sa mga nagpapatrulyang disipulo ng Wandering Saint Palace. Matapos nilang tanungin ang mga nagpapatrulyang disipulo sa pamamagitan ng voice transmission, nalaman din nila na si Tony na nasa 7th form ng Saint Celestial ay napatay ni Alvin sa pamamagitan lamang ng 2 galaw. Napakalakas ba ni Alvin? Nagulat si Pluto. Bagamat narinig niya na mas malakas si Alvin kaysa kay Miss Wendy ng kanilang Wandering Saint Palace, hindi niya inakalang mas malakas si Alvin kaysa kay Tony na nasa 7th form ng Saint Celestial Stage. Napatay pa niya si Tony sa pamamagitan lamang ng 2 galaw. Paano siya hindi makakaramdam ng pagkagulat? Dapat ay nasa 8th form na ng Saint Celestial Stage ang cultivation base ni Alvin. Gayunpaman, malabong mas malakas siya kaysa kay Elder Lin Yuan. Kung tutuusin, kung lalaban si Elder Lin Yuan kay Tony, malamang ay mapapatay niya si Tony sa pamamagitan lamang ng 1 galaw. Tiwala si Pluto sa lakas ni Lin Yuan dahil kinailangan ni Alvin ng 2 galaw para mapatay si Tony. Samantala, ang mga nagpapatrulyang disipulo mula sa Wandering Saint Palace ay muling nagsimulang magbulungan sa isa't isa. Batay sa kanilang mga salita, halata na mayroon din silang lubos na tiwala kay Lin Yuan.
Bagamat malamang na nasa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage si Alvin, hindi siya dapat maging mas malakas kaysa kay Elder Lin Yuan. Oo. Kahit wala pa si Elder Lin Yuan sa tugatog ng ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage, matagal na niyang nalampasan ang yugtong ito. Kailangan niyang maging mas malakas kaysa kay Alvin. Talagang kaya ni Elder Lin Yuan na patayin si Tony sa isang galaw lang. Ibig sabihin nito ay mas malakas siya kaysa kay Alvin. Sa katunayan, ang mga iniisip ni Lin Yuan ay katulad din ng sa iba. Alvin. Papatayin kita ngayon para ipaghiganti ang apo ko kahit na nasa ikawalong anyo ka pa ng Saint Celestial Stage. Sigaw ni Lin Yuan habang malamig na nakatitig kay Alvin. Ang kanyang aura ay puno ng intensyong pumatay habang ang Saint Origin na may Devil Chi ay biglang lumabas sa kanyang katawan. P*K. Naiinis na mura ni Alvin nang matapos magsalita si Lin Yuan. Sa sumunod na sandali, mabilis niyang ginamit ang kanyang Divine Ability, Elementary Devouring Tactic. Habang tumataas ng husto ang Saint Origin ni Lin Yuan, ginamit ni Alvin ang Elementary Devouring Tactic habang nagsimulang lumitaw ang mga whirlpool sa paligid niya. Mabilis niyang napakilos ang kanyang Sun Saint Origin dahil sa kanyang 99 na Saint Veins. Ang nakapalibot na Heaven and Earth Spirit Energy ay agad na nahila papunta sa kanyang katawan, na nagpalakas sa kanyang Sun Saint Origin. Sa isang iglap, ang Sun Saint Origin ni Alvin ay itinaas sa 8th form ng Saint Origin. Ang kanyang kasalukuyang Sun Saint Origin ay tiyak na mas malakas kaysa sa Saint Origin ni Lin Yuan. Nang makita ng grupo ng mga tao si Alvin na ginagamit ang kanyang mga teknik, inakala nilang agad niyang aatakihin si Lin Yuan. Gayunpaman, taliwas sa kanilang inaasahan. Mga pakpak ng gininto ang uwak. Nakita ng grupo ng mga tao ang isang pares ng nagliliyab na pakpak na sumibol mula sa likuran ni Alvin. Pagkaipay pa lang niya ng kanyang mga pakpak, umalangaw-ngaw na sa ere ang mga tunog ng pagsabog. Samantala, sina Kelly at Brianna ay dinala niya palayo sa isang kisapmata lamang. Natural, kasama rito si Vilma na karga-karga niya. Tinatangkang tumakas ba siya? Ganito rin ang naisip ng karamihan nang makita nila ang nangyayari. Sinusubukan mong tumakas. Ngumisi si Lin Yuan, ang kanyang mga mata ay puno ng intensyong pumatay. Sa wakas ay natapos na niya ang pagpapakilos ng kanyang Saint Origin. Agad niyang ginamit ang kanyang Movement Martial Tactics at Movement Divine Ability. Bukod doon, ginamit din niya ang kanyang Assist-type Divine Ability para mapalakas ang lakas ng kanyang Saint Origin. Nang gumalaw si Lin Yuan, isang mahaba at matalas na sipol ang umalangaw-ngaw sa hangin. Swoosh! 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 Habang patuloy siyang gumagalaw, umalangaw-ngaw din sa hangin ang mga tunog ng pagsabog. Mas malakas nga si Elder Lin Yuan kaysa kay Alvin. Nakita ni Pluto na mas mabilis ang bilis ni Lin Yuan kaysa kay Alvin. Tila nakalimutan niya na may kasama si Alvin na 3 pang tao. Maya-maya, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niyang kapantay ng bilis ni Lin Yuan ang bilis niya nang gumalaw itong muli. Sandali. May kasama siyang 3 tao. Nang sa wakas ay napansin niya ito, napalunok siya. Patuloy na pinagmasdan ni Pluto ang eksena sa harap niya. Kapag lumipat siya ng pwesto, ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid ay gumagalaw at papasok sa kanyang katawan. Anong uri ng Assist-type Divine Ability ang kanyang natutunan? Hindi ba sapat para sa kanya na masipsip ang Heaven and Earth Spirit Energy sa isang lugar? Dahil nasa 7th form na siya ng Saint Celestial Stage, hindi nagtagal ay napansin niya ito. Dahil napansin ito ni Pluto, paanong hindi ito mapapansin ni Lin Yuan na mas malakas? Paano ito nangyari? Nanlaki ang mga mata ni Lin Yuan sa hindi makapaniwala nang may sumibol na masamang kutob sa kanyang puso. Gayunpaman, nalampasan ng kanyang puot ang mga alarmang tumutunog sa kanyang isipan. Ang kanyang Assist-type Divine Ability ay malamang na nakapagpataas ng kanyang Saint Origin sa pinakamataas nitong antas. Kahit hindi ko siya maabutin ngayon, hindi pa rin siya makakatakas mula sa akin. Kapag nawala na ang epekto ng kanyang Divine Ability, mamamatay siya. Habang iniisip ito, patuloy na hinabol ni Lin Yuan si Alvin.
Sa panahong ito, napansin ni Lin Yuan na lilipad si Alvin sa iba't ibang lugar at hihigop ng lahat ng Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid gamit ang Assist-type Divine Ability na ito. Sa una, nakaramdam siya ng takot nang maisip niya si Alvin na lalong nagpapalakas ng kanyang lakas gamit ang Assist-type Divine Ability. Gayunpaman, nang makita niyang ang bilis ni Alvin ay kapantay pa rin ng kanyang bilis, napangiti siya. Napaka-misteryoso. Hindi siya natatakot sa kasalukuyang lakas ni Alvin. Gayunpaman, ang nakita ni Bruno ay tunay na lakas ni Alvin ngayon. Natural lang, ang sagot ay hindi. Sa katunayan, matapos makuha ni Alvin ang Heaven and Earth Spirit Energy sa pangalawang pwesto, ang kanyang bilis habang dinadala ang tatlong babae ay nalampasan na ang bilis ni Lin Yuan. Gayunpaman, hindi niya nakita ang pangangailangang dagdagan ang kanyang bilis. Maaari pa rin niyang iwasan si Lin Yuan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng bilis na ito. Mabilis siyang lumipat sa ibang lugar upang makuha ang Heaven and Earth Spirit Energy upang mapataas niya ang kanyang lakas sa isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Oy! Oy! Natigilan ng mga nagpapatrulyang disipulo sa eksena kung saan hinahabol ni Lin Yuan si Alvin. Parang isang pasang humahabol sa daga. Bagamat hindi nila malinaw na nakikita ang dalawang figure, masasabi nilang pareho lang ang kanilang bilis. Kung hindi, baka naabutan ni Lin Yuan si Alvin o baka nakatakas si Alvin. Mukhang mas mabilis ang bilis ni Alvin sa simula. Umaasa lang siya sa kanyang Assist-type Divine Ability para mapataas ang kanyang bilis. Babawasan lang ang kanyang bilis kapag nawala na ang epekto ng kanyang Assist-type Divine Ability. Gayunpaman, dapat sabihin na ang kanyang Assist-type Divine Ability ay tunay na espesyal. Sa katunayan, kaya niyang mapanatili ang parehong bilis ni Elder Lin Yuan kahit na may dala siyang tatlong tao. Sang-ayon ako. Talagang espesyal ito. Ang mga nagpapatrulyang disipulo, kabilang si Janhong, ay nag-usap-usap habang pinapanood ang tanawin sa harap nila. Bagamat hindi sila makakita ng malinaw, naririnig nila ang mga ingay. Kahit na noon, hindi pa rin ito napigilan ang kanilang matamang pagtitig sa dalawang tao. Para bang natatakot silang may makaligtaan. May isang bagay na hindi na nila napansin muli. Kung babalik si Alvin sa kanyang orihinal na estado matapos mawala ang epekto ng Assist-type Divine Ability, bakit hindi siya tumakbo palayo? Sa kasalukuyan, paikot-ikot lang ang kanyang galaw. Wala siyang ipinakitang senyales na gusto niyang umalis sa lugar. Pagkatapos ng mahigit 10 paghinga, bumulong si Alvin ng malalim, sa wakas. Sa wakas ay naitaas na niya ang kanyang Sun Saint origin sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Kumpiyansa na siya ngayon dahil ang kanyang katawan ay puno ng sumasabog na kapangyarihan ng kanyang Sun Saint origin. Swoosh! Swoosh! Biglang huminto si Alvin at lumingon upang tumitig kay Lin Yuan na humahabol sa kanya. Anong ginagawa niya? Maaari kayang nawala na ang epekto ng kanyang Assist-type Divine Ability. Alam niyang hindi na siya makakatakas kaya pinili niyang direktang harapin si Elder Lin Yuan. Siguro. Sumangayon din si Pluto sa mga sinabi ng mga nagpapatrulyang disipulo. Sa sandaling ito, si Lin Yuan lang ang tanging nakakaramdam ng pagkabalisa. Swoosh! Swoosh! Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay nang lumitaw sa kanyang kamay ang isang 3 talampakang haba na espada. Ito ay 1,000 inscription Saint Sword. Sumanib. Ibinuhos ni Alvin ang malaking bahagi ng kanyang Sun Saint origin na naitaas na sa 9th form ng Saint Celestial Stage papunta sa 1,000 inscription Saint Sword at ginamit ang espada gamit ang mga teknik na kanyang pinagkadalubhasaan. Sa sumunod na sandali, sumigaw si Alvin sa loob-loob niya, Sesh! Swoosh! Swoosh! Kasabay ng isang sipol, ang 1,000 inscription Saint Sword ay lumipad palabas ng kamay ni Alvin. 2,272. Swoosh! Swoosh! Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng ungol ng espada. Si Elder Lin Yuan na humahabol kay Alvin ay biglang nakaramdam ng matinding pananakit mula sa isang mabangis na aura. Nako, hindi. Gulat na gulat si Lin Yuan. Mabilis niyang ginamit ang kanyang Saint Origin at Devil Chi para bumuo ng isang kalasag sa harap niya. Napakalaki ng kalasag na tila umaabot sa langit mula sa ilalim pataas.
Habang nagpapatuloy ang pag-alulong, umalangaw-ngaw ang boses ni Alvin sa tainga ni Lin Yuan. Kung ikukumpara sa matandang pinatay ko noong nakaraang taon, sa ama ng Senji na iyon, mas mahina ka kaysa sa kanya. Ang ama ni Senji. Hindi ba't si Preston iyon? Siya ang pumatay kay Preston. Natanto ni Lin Yuan ang nangyari sa sandaling iyon. Bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang iniisip, nakakita siya ng isang kislap ng espadang chi. Putok. Ang pananggalang na panangga na mabilis na binuo ni Lin Yuan ay nabasag sa ilalim ng hampas ng sword chi. Matapos nitong basagin ang sword chi, nagpatuloy ito sa pagtakbo patungo kay Lin Yuan. Hindi. Ungol ni Lin Yuan sa kawalan ng pag-asa. Bago pa siya makagalaw, ang espadang chi ay tumagos na sa kanyang glabela, nag-iwan ng madugong butas habang bumubulwak ang dugo. Sumisirit. Bago pa man tumagos ang espadang chi sa glabela ni Lin Yuan, ang kaluluwa niya na kamukhang kamukha niya ay humiwalay na sa kanyang pisikal na katawan. Determinado niyang tinalikuran ang kanyang katawan sa pamamagitan ng paggamit ng soul detaching technique na natatangi sa mga powerhouse na nasa itaas ng 8th form ng Saint Celestial Stage nang mapagtanto niyang hindi niya maiiwasan ang atake ni Alvin. Makakatakas kaya si Lin Yuan ng buo ang kanyang kaluluwa? Swoosh! Swoosh! Parang sunod-sunod na bagyo, si Alvin na may kargang si Vilma ay sumulong bago tumagos ang espadang chi ni Lin Yuan. Hindi nagtagal nakarating siya sa harap ni Lin Yuan. Hindi nagulat si Alvin, ngumisi lang siya. Sinusubukan mong tumakas gamit ang kaluluwa mo. Biglang lumitaw ang kulog at kidlat sa kalangitan. Mahigpit na hinawakan ni Alvin si Vilma sa kaliwang braso nito habang itinuturo ang kanang kamay nito sa direksyon ng katawan at kaluluwa ni Lin Yuan. Putok. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Binitawan ni Alvin ang kanyang makapangyarihang Sun Saint Origin mula sa kanyang kanang kamay. Ang kanyang Sun Saint Origin ay sumulpat na parang tsunami. Hindi. Sigaw ni Lin Yuan sa kanyang anyong kaluluwa sa kawalan ng pag-asa ng Damapo sa kanya ang malaalo na puwersang mapaminsala. Binalot siya ng puwersang iyon na parang isang nag-iisang bangka sa gitna ng dagat na tumaob at nilamon ng dagat. Patay na si Lin Yuan, ang elder ng Wandering Saint Palace na nasa 8th form ng Saint Celestial Stage 8. Si Lin Yuan ang pangalawang elder sa 8th form ng Saint Celestial Stage na napatay ni Alvin sa loob lamang ng isang taon. Namatay ba siya? Si Pluto, bilang nag-iisang elder sa pinangyarihan, ang tanging nakakita sa nangyari. Labis siyang nagulat dito. Ang Alvin na ito. Nakikipaglaro ba siya kay Elder Lin Yuan noong una? Tinitigan ni Pluto si Alvin ng may takot na ekspresyon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-iisip. Pagkatapos niyang lumipad palayo, hindi siya nakatakas, bagkus ay inatake niya si Elder Lin Yuan. Madali niyang nawasak ang katawan at kaluluwa ni Elder Lin Yuan kahit na ginamit ni Elder Lin Yuan ang soul detaching technique. Nakaramdam siya ng takot at nanlaki ang kanyang mga mata nang maalala ang nangyari. Nakakatakot. Si Elder Lin Yuan ay isang makapangyarihang nilalang sa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Sa katunayan, tanging ang Palace Master lamang ang madaling makakapatay kay Elder Lin Yuan sa buong Wandering Saint Palace. Hindi ko alam kung si Alvin ay isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage, pero sigurado ako na pagkatapos niyang gamitin ang kanyang Assist-type Divine Ability, ang kanyang lakas ay tiyak na nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Base sa kanyang lakas, tila walang sino man maliban sa Palace Master ang makakapantay sa kanya sa Wandering Saint Palace. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Pluto nang maisip niya ito. Samantala, sa wakas ay natuklasan ng apat na nagpapatrulyang disipulo, kabilang si Jan Hong, na pinatay si Lin Yuan ni Alvin kahit na hindi nila malinaw na nakikita ang mga galaw nito. Anong nangyayari? Anong problema sa sitwasyong ito? Hindi ba't hinahabol si Alvin ni Elder Lin Yuan kanina lang? Paano niya nagawang tumalikod at patayin si Elder Lin Yuan sa isang kisap mata lang? Patay na si Elder Lin Yuan. Sandaling panahon lang ang kinailangan ni Alvin para mapatay si Elder Lin Yuan. Huwag mong sabihing isa siyang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage. Hindi ba't kapantay lang iyon ng ating Palace Master?
Kumakabog sa takot ang mga nagpapatrulyang disipulo nang tumingin sila kay Alvin na kumukuha ng spatial ring ni Elder Lin Yuan. Bukod sa pagkagulat nila sa pagpatay ni Alvin kay Elder Lin Yuan sa maikling panahon, naisip din nila kung si Alvin ay isang makapangyarihang nilalang sa ninth form ng Saint Celestial Stage. Kung hindi, paano niya mapapatay si Elder Lin Yuan sa maikling panahon? Kahit pa man makipaglaban si Elder Lin Yuan kay Lord Bruno, ang Vice Palace Master at ang pinakamalakas na powerhouse sa ibaba ng ninth form ng Saint Celestial Stage sa Wandering Saint Palace, imposible pa rin para kay Lord Bruno na patayin si Elder Lin Yuan ng ganoon kabilis. Sang-ayon ako. Gaano man kalakas si Lord Bruno, nasa ikawalong anyo pa rin siya ng Saint Celestial Stage. Kahit na nasa tugatog na siya ng ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage, hindi pa rin niya kayang patayin si Elder Lin Yuan ng ganoon kabilis. Sunod-sunod na nagkomento ang dalawang nagpapatrulyang disipulo. Sigurado silang si Alvin ay isang makapangyarihang nilalang sa ninth form ng Saint Celestial Stage. Hangang-hanga ang iilang nagpapatrulyang disipulo. Sa kabilang banda, hindi nagulat sina Kelly o Brianna. Tutal, matagal na nilang alam na ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa isang powerhouse sa ninth form ng Saint Celestial Stage. Hindi naman malaking bagay sa kanila na napatay niya ang isang elder sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Sa kanyang kakayahan, kung alam lang ng Palace Master na gusto niyang sumali sa Wandering Saint Palace, personal niya sana siyang tatanggapin, pero, hindi lang natin siya tinanggihan, kundi ininsulto rin natin siya. Bulong ni Janhong pagkatapos niyang bumantong hininga. Mahina ang kanyang boses kaya hindi siya narinig ng ibang mga disipulo. Gayunpaman, natural na narinig ni Pluto na nasa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage ang mga sinabi ni Janhong. Nanlaki ang mga mata ni Pluto nang magpadala siya ng voice transmission kay Janhong. Gusto ni Alvin na sumali sa aming Wandering Saint Palace. Dati, alam lang niya na pinatay ni Alvin ang mga disipulo ng kanilang palasyo at ang kanilang elder nang sumugod siya rito, ngunit wala siyang ideya na gusto ni Alvin na sumali sa kanilang Wandering Saint Palace. Akala niya ay sinasadya ni Alvin na pumunta upang hamanin ang Wandering Saint Palace. Oo, agad na tugon ni Janhong. Dahil gusto niyang sumama sa palasyo natin. Bakit niya pinatay si Amboy? Naguluhan si Pluto. Sa tingin ko ay may mga nakasasakit na salita na sinabi si Amboy tungkol sa kanyang mga babae sa pamamagitan ng voice transmission. Sigurado akong narinig na ni Elder Pluto kung gaano kahalayan si Amboy. Akala niya siguro ay galing sa mababang lahi ang dalawang babaeng iyon. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip na yayain sila. Pahayag ni Janhong nang may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sus Mariosep. Kaya ganito ang nangyari. Dumilim ang ekspresyon ni Pluto nang marinig niya ang paliwanag ni Janhong. Hindi niya pinagdudahan ang mga sinabi ni Janhong. Tutal, ang isang makapangyarihang tulad ni Alvin ay hindi papatay sa kanilang disipulo ng walang dahilan kung balak pa nitong sumama sa kanila. Tiyak na lumampas na sa hangganan si Amboy. Napakabuti. Nararapat lang sa kanya yan. Sa kaso ni Tony, narapat lang sa kanya yan dahil hindi siya naging mabuting ama. Nadama ni Pluto na makatwiran ang pagkamatay ng mag-ama. Sayang naman. Kung alam lang ni Elder Lin Yuan ang lakas ni Alvin. Hindi siya maglalakas loob na kalabanan ito kahit pa sumali si Alvin sa Wandering Saint Palace kahit gaano pa kalalim ang galit niya. Pagtatampo ni Pluto sa pagkamatay ni Lin Yuan. Hindi niya inakalang maglalakas loob si Lin Yuan na maghiganti kay Alvin kung alam niya kung gaano kalakas si Alvin. Tutal, lahat naman ay takot sa kamatayan, lalo na kung mamatay ng walang kabuluhan. Huminga ng malalim si Pluto bago magalang na nagtanong, Sir. Sir Alvin. Plano ba ninyong sumali sa aming Wandering Saint Palace? 2,273. Sir Alvin. Nang makausap ni Elder Pluto ng Wandering Saint Palace si Alvin, nagbago ang kanyang saloobin. Ikinagulat ito ng 4 na nagpapatrulyang disipulo ng Wandering Saint Palace, kabilang si Janhong. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, hindi na nila ito ikinagulat nang maalala nila ang lakas ni Alvin.
Kung seryoso si Alvin sa pagsali sa Wandering Saint Palace, natatakot akong hindi siya masisisi ng Lord Palliser sa pagpatay kina Tony, Amboy, at Elder Lin Yuan. Mahinang sabi ni Janhong, kung tutusin, kahit ang pinagsamang kapangyarihan ni Tony, Amboy, at Elder Lin Yuan ay hindi kayang tapatan ang isang taong may lakas na kasing lakas ng isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Kung tungkol naman sa matandang disipulong nagpapatrolya mula sa Wandering Saint Palace na pinatay ni Alvin matapos niyang patayin si Tony, walang sino man ang nagsalita tungkol sa kanya. Kung tutusin, isa lamang siyang walang kwentang tao sa Wandering Saint Palace. Isa lamang siyang hamak na disipulo at hindi nagmula sa isang maimpluwensyang pamilya. Huminga ng malalim si Janhong bago yumuko at binati si Alvin. Sir Alvin. Nang makita ng iba pang mga nagpapatrulyang disipulo sina Pluto at Janhong na yumuyuko at magalang na binabati si Alvin, sinundan din nila ito. Sir Alvin. Pagkatapos noon, tumahimik ang buong lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay sinagot na ni Alvin ang naunang tanong ni Pluto, gusto ko talagang sumali sa inyong Wandering Saint Palace. Gayunpaman, tila hindi ako tinatanggap ng Wandering Saint Palace. Nang marating niya ang huling bahagi ng kanyang pangungusap, tinitigil niya ng mabuti si Pluto. Isa lamang itong pagkakamali, isa lamang itong pagkakamali. Mabilis na ikinumpas ni Pluto ang kanyang kamay upang baliwalain ang bagay na ito nang makita niya ang matalim na titig ni Alvin. Nanatiling magalang ang kanyang ekspresyon habang sinasabi, kung talagang balak ni Sir Alvin na sumali sa aming Wandering Saint Palace, natural lang, ikalulugod ka naming makasama. Naniniwala ako na matutuwa rin ang aming Lord Palliser kapag nalaman niyang plano ni Sir Duran na sumali sa aming Wandering Saint Palace. Ah! Talaga! Gayunpaman, nakapatay na ako ng ilang tao mula sa iyong Wandering Saint Palace, sabi ni Alvin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Nararapat lang sa mga taong pinatay ni Sir Alvin iyon. Kung hindi kanila hinamon, hindi sana sila pinatay. Pinilit ni Pluto na ngumiti. Bagamat tila sinusubukan niyang purihin si Alvin, taos-puso ang kanyang mga salita. Di nagtagal, humarap si Pluto kina Alvin, Kelly, at Brianna bago niya sinabi, Sir Alvin, sumama po kayo sa akin. Mag-aayos ako ng lugar para sa inyong pamamalagi. Hayaan ninyong makita ko ang ating Panginoong Guro ng palasyo at ipaalam sa kanya ang tungkol dito. Sa oras na yon, personal siyang pupunta at makikipagkita sa inyo para bigyan kayo ng posisyon. Nang marinig ni Brianna si Pluto na nagsabing parehong ginang, kumunot ang kanyang kilay ngunit hindi siya nagsalita. Gayunpaman, pagkasabi ni Pluto, itinuro ni Alvin si Brianna at itinuwid si Pluto. Hindi ko siya asawa. Kapatid siya ng asawa ko. Nang marinig ni Pluto ang mga sinabi ni Alvin, siya ay nahiya. Mabilis siyang humingi ng tawad sa kanilang tatlo. Hindi niya inakalang gagawa siya ng ganito kalaking pagkakamali. Sir Alvin, pasensya na po. Ginang, pasensya na po. Binibini, pasensya na rin po. Matapos humingi ng tawad si Pluto sa kanyang pagkakamali, maingat niyang tiningnan si Alvin na parang natatakot na parusahan siya ni Alvin. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makita niyang walang balak si Alvin na pahirapan siya. Pagkatapos noon, agad niya silang sinamahan papunta sa kanilang tirahan. Nang itama ni Alvin ang pagkakamali ni Pluto, namutla ang mukha ni Brianna. Bamulong siya sa sarili, bahala na. Wala akong pakialam. Napansin ni Alvin na papunta si Pluto sa lupain ng Wandering Saint Palace, at patuloy niyang kinarga si Vilma habang sinusundan si Pluto. Kung tungkol naman kina Kelly at Brianna, hindi niya ginamit ang kanyang lakas para isama sila dahil mabagal ang paglalakad ni Pluto. Para bang nag-aalala si Pluto na baka hindi nila mahabol. Habang si Alvin at ang kanyang mga kasama ay umalis kasama si Pluto patungo sa lupain ng Wandering Saint Palace, ang apat na nagpapatrulyang disipulo ay nakahinga ng maluwag. Sa sobrang takot nila ay namuo ang malamig na pawis sa kanilang mga katawan. Kahit ngayon, nananatili pa rin ang takot sa kanilang mga puso. Si Sir Alvin na iyon, kung talagang sasali siya sa Wandering Saint Palace. Bibigyan siya ng posisyon bilang isang primera klaseng Vice Palace Master, tama ba? Bulong ni Janhong. Bagamat mahina ang boses ni Janhong, ang kanyang komento ay narinig ng iba pang mga nagpapatrulyang disipulo.
Sumangayon silang lahat sa kanyang mga sinabi. Sa lakas ni Sir Alvin, hindi na magiging kakaiba kung bibigyan siya ng posisyon bilang Vice Palace Master. Kung siya talaga ang magiging Vice Palace Master, ang lakas ng Wandering Saint Palace ay lubos na tataas. Ang kanyang lakas ang makakabawi sa pagkawala ng dalawang elder na kanyang pinatay. Kung siya ay magiging isang Vice Palace Master, walang duda na siya ang magiging first Vice Palace Master sa Wandering Saint Palace. Siyempre naman. Nag-usap-usap ang mga nagpapatrulyang disipulo. Lahat sila ay siguradong si Alvin ang mabibigyan ng posisyon bilang pangalawang guro ng palasyo. Bigla. Nakaramdam si Janhong na parang may mali. Mabilis niyang sinuyod ang kanyang paligid at bumaantong hininga. Natatakot akong mahirap pagtakpan ang insidente ngayon. Sa itaas ng kalangitan, may ilang figure na nakatago sa mga ulap. Walang duda na alam ni Janhong kung sino ang mga taong ito. Sigurado siyang matagal na silang nandito, malamang nasaksihan din nila ang nangyari. Samantala, inayos ni Pluto mula sa palasyo ng mga Wandering Saint na manatili si Alvin at ang iba pa sa isang pribadong mansyon. Bukod dito, inayos din niya ang ilang mga katulong na babae upang asikasuhin ang kanilang mga pangangailangan. Humanga si Alvin sa pagiging maasikaso ni Pluto. Ang Pluto na ito ay isang may kakayahan at matalinong tao. Kahit na matapos niyang patayin ang matandang Lin Yuan, hindi siya tinatrato ni Pluto ng may puot. Sa kabaligtaran, si Pluto ay magalang. Bukod dito, nakikita niyang taos puso si Pluto sa kanyang paggalang, hindi siya nagpapanggap. Mula nang dumating si Alvin sa Wandering Saint Palace, si Pluto lang ang nag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Kung titira ako sa Wandering Saint Palace, tiyak na kakailanganin ko ng isang mahusay na katulong. Mukhang perpekto itong si Pluto para sa trabaho. Gayunpaman, bago ko ibunyag ang anumang bagay sa kanya, kailangan ko muna siyang papanumpiin sa parusang kidlat. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Bagamat may kasabihang, hindi dapat maging walang tiwala ang isang tao sa kanyang tauhan, kung walang tiwala ang isang tao sa taong iyon, mas mabuting huwag na lang siyang gamitin, nadama ni Alvin na mas madaling gamitin ang panunumpa ng parusang kidlat sa mapanganib na mundong ito. Bukod dito, para sa angkan ng mga tao Diyosa, ang plano ni Alvin ay tiyak na pagtataksil. Kaya naman, kinailangan niyang maging mas maingat sa bagay na ito. Tay. Kakaiba ang mga tao rito. Una, napakabangis nila. Gayunpaman, matapos silang palayasin ni Tay, naging napakabait nila, sabi ni Vilma, habang mahigpit na nakaupo sa mga bisig ni Alvin. Aba, ganyan talaga ang mga tao rito. Hindi sila makikinig kung hindi mo sila hahampasin. Tumawa si Alvin at tumango. Nang marinig ni Kelly ang sagot ni Alvin, nakangiti lamang siya ng bahagya. Sa kabilang banda, tumingin si Brianna kay Alvin na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Habang hinahanap ni Pluto mula sa palasyo ng mga Wandering Saint ang Palace Master ng palasyo ng mga Wandering Saint, isang nakakagulat na balita ang nagsimulang kumalat sa estate ng palasyo ng mga Wandering Saint na nagdulot ng malaking kaguluhan. Si Amboy, ang disipulong nagpapatrolya, ay napatay sa labas ng estate ng Wandering Saint Palace. Ang ama ni Amboy, si Elder Tony, ay pinatay din ng parehong tao. Sa kasaysayan ng Wandering Saint Palace, kakaunti lamang ang mga taong may sapat na lakas ng loob na pumatay sa mga tao mula sa Wandering Saint Palace sa kanilang teritoryo. Bukod pa rito, ang taong ito ay nakapatay ng isang elder ng Wandering Saint Palace. Ito ay parang isang sampal sa mukha ng Wandering Saint Palace. Sino kaya ang may lakas ng loob na gumawa ng ganoong bagay? Naghahangad ba siya ng kamatayan? Nang marinig ito ng mga tao mula sa Wandering Saint Palace, nadama nilang ang baliw na ito ay naghahanap ng kamatayan. Hindi nagtagal at kumalat na naman ang isa pang balita sa estate ng Wandering Saint Palace. Personal na hinarap ni Elder Lin Yuan ang baliw matapos itong makatanggap ng mensahe mula sa isang sirang Jade Token, ngunit siya ang pinatay ng baliw. Ito. Paano ito nangyari? Si Elder Lin Yuan ay nasa ikawalong anyo ng Saint Celestial Stage. Paano siya ganoon kadaling napatay? May chismis na katulad ni Elder Tony, si Elder Lin Yuan ay napatay sa 2 galaw lamang. Napatay ng baliw si Elder Lin Yuan sa 2 galaw lang.
Biro ba ito? Syempre hindi. Sinasabing sinasadya ng baliw na pukawin si Elder Lin Yuan noong una. Pinaglaruan pa niya si Elder Lin Yuan, dala ang dalawang babae at isang batang babae, habang pinapahabol niya si Elder Lin Yuan. Sa wakas, nang magsawa na ang baliw, inatake niya si Elder Lin Yuan at pinatay ito sa dalawang galaw lamang. Saan mo naman narinig ang balitang ito? Ibinalita ito sa akin ng iba pang mga nagpapatrulyang disipulo na nagtatago. Personal nilang nasaksihan ang pangyayari. Mga katulad na pahayag ang maririnig sa buong Wandering Saint Palace. Kalaunan, kumalat pa ito kina Jianhong at sa tatlo pang naroon. Gayunpaman, ang kanilang narinig ay nagpakunot ng kanilang noo sa pagkalito. Hindi man lang naiintindihan ng ibang mga nagpapatrulyang disipulo na nagtago ang nangyari pero nagkakalat sila ng maling impormasyon. Sobra na ito. Galit na sabi ni Jianhong. Ang chismis na kumakalat sa paligid ng Wandering Saint Palace ay nakapipinsala sa reputasyon ni Alvin. Kung tutuusin, alam ni na Jianhong at ng iba pa na may makatwirang dahilan kung bakit pinatay ni Alvin ang mag-amang Chen, at si Elder Lin Yuan. Bulong ni Jianhong sa sarili, hindi. Kailangan kong sabihin sa lahat ang totoo. Kung hindi, hindi magiging kapaki-pakinabang sa Wandering Saint Palace kung magagat si Sir Alvin tungkol dito. 2,274. Nang kumakalat pa rin ang mga hindi magagandang balita tungkol kay Alvin sa Wandering Saint Palace, dalawa pang balita ang nagdulot ng kaguluhan sa palasyo. Pinatay si Amboy dahil nagsabi siya ng mga nakakasakit na salita tungkol sa babae ng makapangyarihang tao. Napatay si Tony dahil inatake niya ang makapangyarihang iyon nang hindi pinakinggan ang dahilan kung bakit pinatay ang anak niya. Natural lamang na nagdulot ng kaguluhan ang balitang ito, dahil dati, maraming tao ang nag-akala na nagawa ng mali ang pamilyang Chen. Bukod dito, dahil ang pamilyang Chen ay bahagi ng Wandering Saint Palace, natural lamang na magkaroon sila ng kinikilingan laban sa isang tagalabas tulad ni Alvin. Nang kumalat ang balitang ito, bagamat karamihan sa mga tao ay tumigil na sa pagkaawa sa pamilyang Chen, nagdududa pa rin sila sa pagiging tunay ng balita. Totoo ba ang balita? Maraming tao ang nagduda. Tutal, ang dalawang balitang ito ay mabilis na kumalat na parang sinasadya nila. Dapat totoo ito. Tutal, nagmula ito sa mga nagpapatrulyang disipulo na nasa pinangyarihan. Kung ikukumpara sa mga nagpapatrulyang disipulo na nagtatago, dapat ay mas nauunawaan nila ang tunay na nangyari. Kinumpirma ng ilang taong nakakaalam ng katotohanan ng balita. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang balita. Kalaunan, halos lahat ng nasa palasyo ay alam ang ginawa ng pamilya Chen. Natural lang, may ilang mga hanggal na patuloy na nagtatanggol sa pamilya Chen. Kahit na ang pamilya Amboy may kasalanan o hindi, pinahiya ng taong iyon ang ating Wandering Saint Palace dahil sa pangahas na pagpatay sa ating mga tao sa ating teritoryo. Tama ka. Hindi natin maaaring hayaang mabuhay ang batang yan. Kung hahayaang mabuhay ang baliw na iyon, hindi ba't ibig sabihin noon ay maaaring tapakan ng sino man ang pagmamalaki at dignidad ng Wandering Saint Palace? Kailangan nating hilingin sa guro ng palasyo na parusahan siya. Hindi nagtagal at muling kumalat ang isa pang balita. Ang taong pumatay sa pamilyang Chen ay purong tao rin. Isa rin siyang demonyo tao tulad natin. Pumunta siya sa Wandering Saint Palace para sumama sa atin. Gayunpaman, dahil sa puot ng pamilyang Chen, nawalan din tayo ng isang nagpapatrulyang disipulo. Sasama ba sa amin ang Saint Palace? Gayunpaman, dahil sa puot ng pamilyang Chen, nawalan kami ng isang nagpapatrulyang disipulo habang ikinagulat ng mga tao sa Wandering Saint Palace ang balitang ito. Ang taong inakala nilang baliw ay isa ring tao Diablo, isa sa kanilang mga kamag-anak. Pumunta ba siya para sumali sa Wandering Saint Palace? Muling sumiklab ang isa pang kaguluhan. Nako! Kaya pala iba ang makapangyarihang yan sa atin. Plano niyang sumama sa atin bilang kasama natin. Dahil kaya niyang patayin si Elder Lin Yuan sa dalawang galaw, kahit hindi siya kasing lakas ng ating Palace Master, dapat ay nasa 9th form siya ng Saint Celestial Stage, tama ba? Gaano ba katanga ang mga tao sa pamilya Chen para tanggihan ang isang makapangyarihan? Mga bobo talaga sila.
Humph! Mukhang ang pamilya Amboyd may kasalanan sa kanilang pagkamatay. Sa kasalukuyan, wala nang sino man sa Wandering Saint Palace ang nakiramay o nagtatanggol sa pamilyang Chen. Sa halip, sinimulan nilang sisihin ang pamilyang Chen. Natural lang, ito ay dahil nalaman nilang kakaiba ang powerhouse na iyon sa kanilang uri. Hindi lang iyon, plano rin niyang sumali sa kanilang Wandering Saint Palace. Kung may isang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage na sasali sa kanila, mas lalakas pa lalo ang Wandering Saint Palace. Magandang balita ito para sa lahat. Bagamat ang mga miyembro mula sa Wandering Saint Palace mula sa Human Devil Clan ay tinutukoy bilang Human Devils, lahat sila ay mga tao. Sa Dao Martial Saint Clan, kilala sila bilang Devil Cultivators. Dahil dito, wala silang pakiramdam ng pagiging kabilang sa Devil Clans o sa Human Devil Clan. Nakaramdam lamang sila ng pakiramdam ng pagiging kabilang sa Wandering Saint Palace. Natural lamang na gusto nilang lumakas ang Wandering Saint Palace. Dahil sa pangalawang powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage, walang duda na mas lalakas pa ang Wandering Saint Palace. Ngayong nalaman nilang isa sa kanilang mga kauri sa 9th form ng Saint Celestial Stage ang nagplanong sumali sa Wandering Saint Palace ngunit hinarangan sila ng pamilyang Chen, paano sila hindi makakaramdam ng galit? Tutal, ang pagtanggi ng pamilyang Chen sa powerhouse ay katumbas ng paghihigpit sa paglago ng Wandering Saint Palace. Hindi lang ang mag-ama mula sa pamilyang Amboyd naging sanhi ng pagkamatay ng isang nagpapatrulyang disipulo, sila pa ang naging sanhi ng pagkamatay ni Elder Lin Yuan. Sus Mariosep. Dapat talaga silang mamatay. Sabi ng maraming tao. Sa totoo lang, hindi naman talaga tama ang sinabi mo, sabi ng isang taong may alam sa nangyari, ang pagkamatay ni Elder Lin Yuan ay walang kaugnayan sa mag-ama mula sa pamilyang Chen. Ito ay dahil sa pribadong alitan ni Elder Lin Yuan at ng makapangyarihang nilalang na gustong sumali sa ating Wandering Saint Palace. Dahil sa kanyang malalim na puot sa makapangyarihang nilalang na iyon, hindi na siya makapaghintay at sinubukang maghayganti sa makapangyarihang nilalang na iyon. Pribadong alitan. Tungkol saan ba yan? Maraming tao ang nalito. Dapat tandaan ng lahat ang insidente noong nakaraang taon. Natatandaan niyo ba noong sina Kigang, Senji, at Yuji na apo ni Elder Lin Yuan, anak ni Elder Preston, at apo ni Elder Hiwei ay natagpo ang patay sa labas ng guho na umano'y iniwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master? Oo. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan noong panahong iyon. Sinasabing ang tatlong iyon ay pinapatay ng isang Diablo tao na nagngangalang Alvin. Mukhang isa sa atin si Alvin. Pwede ba? Tama ka. Siya ang makapangyarihang pumatay sa mag-ama mula sa pamilyang Chen at kay Elder Lin Yuan. Nako. Siya nga pala yan. Labis na nagulat ang lahat sa Wandering Saint Palace nang malaman nila ito. Ang makapangyarihang iyon ay si Alvin pala, ang pumatay sa anak, apo, at inaanak ng kanilang tatlong nakatatanda. Hindi ka panipaniwala at hindi inaasahan. Nagulat talaga ako na siya pala ang taong iyon noong isang taon. Kung siya ang mamatay tao. Hindi nakakagulat na inatake siya ni Elder Lin Yuan. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Elder Lin Yuan na magiging ganito kalakas ang kanyang kalaban. Kung hindi niya ito aatakihin ng ganoon kabilis. Tama. Kahit na gustong maghayganti ni Elder Lin Yuan, mag-iisip pa rin siya ng malalim. Kung hindi, mamamatay siya. Tama iyan. Isa talagang katangahan yan. Nagkagulo ang Wandering Saint Palace dahil sa bagay na ito. Alvin. Kapatid na Alvin. Siya ba yun? Sa isang maluwang na mansyon ng isang Vice Palace Master ng Wandering Saint Palace, isang binata na nakasuot ng marangyang roba ang biglang tumayo. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkagulat nang marinig niya ang balita. Hindi na bago sa kanya ang pangalang Alvin. Tutal, isang taon na ang nakalipas, mamamatay na sana siya sa guho na di umano'y iniwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master kung wala si Alvin. Hindi niya inaasahan na pupunta si Alvin sa Wandering Saint Palace pagkatapos ng isang taon. Kalimutan mo na ang pagpatay kay Elder Tony sa 2 galaw lang, nakakatakot na pinatay niya si Elder Lin Yuan sa 2 galaw lang. Posible kayang nasa 9th form ng Saint Celestial Stage ang cultivation niya.
Kumabog ng malakas ang dibdib ng binata na nakasuot ng marangyang roba nang maisip niya ito. Tutal, si Lin Yuan ay isang elder sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Bagamat wala siya sa tugatog ng 8th form ng Saint Celestial Stage, walang duda na napakalakas niya. Ang binatang ito na nakasuot ng marangyang roba ay walang iba kundi si Eseng, ang disipulo mula sa Wandering Saint Palace, na nakilala ni Alvin isang taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, sinundan ni Eseng si Alvin dahil inakala niyang miyembro si Alvin ng Wandering Saint Palace dahil tao rin si Alvin. Noong panahong iyon, sina Eseng at Alvin ay nagkaroon ng alitan sa tatlong disipulo mula sa Wandering Saint Palace. Pinalibutan ng tatlong disipulo mula sa Wandering Saint Palace si Alvin, at balak nila itong patayin. Gayunpaman, silang lahat ay pinatay ni Alvin. Ang tatlong iyon ay anak, apo, at inaanak ng mga elder ng Wandering Saint Palace. Parang nasa estate siya ngayon ng Wandering Saint Palace. Nang maisip ito ni Eseng, lumipad siya sa kalangitan ng walang pag-aalinlangan at nilisan ang maluwang na mansyon. Ang Wandering Saint Palace ay may isang hiwalay na espasyo kung saan sila tumatanggap ng mga bisita. Ito ay nahahati sa ilang lugar. Ang mga mahahalagang bisita ay bibigyan ng matutuluyan sa isa sa mga hiwalay na mansyon. Pagdating, nagtanong-tanong muna si Eseng bago niya nalaman kung saan nakatira si Alvin at ang kanyang pamilya. Nagmamadaling pumasok si Eseng sa isang malayang mansyon kung saan nakatira si Alvin at sumigaw, "Kapatid na Alvin." Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, umalangaw-ngaw ito sa buong malayang mansyon dahil sa Saint Origin na nakapaloob sa kanyang boses. Isang maamo at pamilyar na tao ang sumagot kay Eseng. "Tuloy kayo." Ngumiti si Eseng. Tila hindi siya nakalimutan ng may-ari ng boses na iyon. "Paano mo nalaman na nandito ako?" Ngumiti si Alvin nang makita niyang muli si Eseng. Maganda ang impresyon niya sa disipulong ito mula sa Wandering Saint Palace. 2,275. "Kapatid na Alvin, sikat ka na sa aming Wandering Saint Palace. Alam na ng lahat ang pangalan mo." Ngumiti si Eseng. Sa katunayan, nag-aalala siya na magbabago ang pakikitungo sa kanya ni Alvin ngayong mas lumakas na siya, lalo na't maaaring nakarating na siya sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, nang makita niya ang ngiti ni Alvin, alam niyang si Alvin pa rin ang parehong kapatid na Alvin na nakilala niya isang taon na ang nakalilipas. Oh! Medyo nagulat si Alvin sa kanyang narinig. Batay sa paliwanag ni Eseng, sa wakas ay nalaman niya na ang kanyang mga ginawa ngayon ay nagdulot ng kaguluhan sa Wandering Saint Palace. Biglang lumabas si Vilma mula sa isang silid patungo kay Alvin. Tinitigan niya si Eseng gamit ang kanyang malalaki at mausisang mga mata bago tinanong ang kanyang ama, "Daddy. Sino siya?" "Kaibigan siya ni Daddy, at dapat mo siyang tawaging tiyuhin," may pagmamahal na sagot ni Alvin. Nang dumating si Vilma sa harap niya, binuhat niya ito at niyakap. "Tiyo," malambing na tawag ni Vilma kay Eseng habang nakatingin ito sa kanya. Tumugon si Eseng nang may ngiti at nakaramdam ng init sa kanyang puso nang marinig niya si Alvin na tinutukoy siya bilang isang kaibigan. "Unang beses ko palang kayong nakita kaya wala akong inihandang regalo. Ilang taon ko nang hawak itong jade pendant, kung hindi mo mamasamain, gusto ko sanang ibigay ito sa iyo." Hinalughog ni Eseng ang kanyang special ring at sa wakas ay kinuha ang isang bilog na aquamarine jade pendant na nagpainit sa paligid na parang isang natural na pagan. Nang iabot ni Eseng ang pendant na jade, hindi ito agad tinanggap ni Vilma. Sa halip, tiningnan niya si Alvin na parang humihingi ng permiso. "Dahil bigay ito ni Tio, pwede mo na itong tanggapin." Hinaplos ni Alvin ang kanyang maliit na ulo at ngumiti ng may pagmamahal. "Salamat po, Tio." Kinuha ni Vilma ang pendant na jade at tiningnan ito ng may pagkamangha. Wow! Ang init, at komportable sa pakiramdam. Nakakagulat na may anak na babae na si Brother Alvin. Bumantong hininga si Eseng. Hindi niya maiwasang maisip si Wendy, ang ipinagmamalaki ng Wandering Saint Palace. Isang taon na ang nakalilipas, pagkatapos niyang bumalik, madalas siyang puntahan nito at tanungin tungkol kay Alvin dahil sa palagay niya ay malapit ang relasyon nila ni Alvin. Sa pamamagitan nito, natuklasan niya na interesado ito kay Alvin. Maaaring hindi alam ni Sister Wendy na may asawa at anak na babae na si Brother Alvin.
Masasaktan kaya siya kung malalaman niya ito. Sigurado akong narinig na niya ang balita tungkol sa pagpunta ni Brother Alvin sa Wandering Saint Palace, naisip ni Eseng sa sarili sabay buntong hininga. Kilalang kilala niya si Wendy. Mapagmataas na ito simula pa noong bata pa siya. Bagamat marami ang sumusubok na habulin siya, hindi niya man lang sila pinapansin. Sa katunayan, laking gulat niya nang una niyang matuklasan na interesado ito kay Alvin. Noong panahong iyon, inakala niyang si Wendy, ang pinakamagandang babae sa angkan ng mga tao-demonyo, ay isang magandang kapareha para sa isang taong tulad ni Alvin. Gayunpaman, ngayong nalaman niyang may asawa at anak na babae si Alvin, hindi niya inisip na may pagkakataon si Wendy. Bagamat sa mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas, at normal lang sa isang makapangyarihang tao na magkaroon ng ilang asawa, alam na alam niya ang ugali ni Wendy kaya alam niyang hinding-hindi ito makikipagtalik sa ibang babae. Nagpatuloy sa pag-uusap sina Alvin at Aseng. Samantala, sa isang mansyon ng isang matanda sa Wandering Saint Palace. Putok. Itinaas ng isang matandang babae ang kanyang maputlang kamay at binasag ang mesang bato na kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay matalim at malamig, parang isang matalas na talim na kayang hiwain ang kahit ano. Duan. Ling. Tiyan. Bulong ng matandang babae, salita por salita. Bahid ng hinanakit, puot, at kawalan ng magawa ang maririnig sa kanyang boses. Jeer. Walang silbi ang lola mo, hindi kita mapaghigantihan sa ngayon. Naisip ng matandang babae sa sarili, ang kanyang mga mata ay puno ng puot, gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala. Maaaring hindi ko siya mapatay, ngunit kaya kong patayin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nabalitaan kong mayroon siyang asawa at anak na babae. Walang paraan na mananatili siya sa kanilang tabi sa lahat ng oras. Kapag nakahanap ako ng pagkakataon, papatayin ko ang kanyang asawa at anak na babae at ililibing sila kasama mo. Patuloy na napuno ng puot ang kanyang puso habang patuloy niyang iniisip ang sarili, gusto kong magdusa si Alvin buong buhay niya dahil sa pagpatay sa iyo. Base sa mga sinabi ng matandang babae, halatang siya ang lola ni Yuji. Si Yuji ay isa sa 3 taong pinatay ni Alvin, 1 taon na ang nakalilipas. Isa rin siyang elder sa 8th form ng Saint Celestial Stage mula sa Wandering Saint Palace. Sa mga kamag-anak ng 3 disipulo mula sa Wandering Saint Palace, napatay na ni Alvin ang 2 sa mga kamag-anak maliban sa matandang ito, si Walter. Nalaman ni Walter mula sa balitang kumakalat sa palasyo ng mga Wandering Saint na si Alvin, ang pumatay sa kanyang apo, ay pumunta sa palasyo ng mga Wandering Saint. Nang marinig niya na pinatay ni Alvin si Ling Yuan na ang lakas ay kapantay ng sa kanya, pansamantalan niyang itinigil ang kanyang plano na maghayganti dito. Alam niyang mamamatay siya kung direktang haharapin niya ito kaya pumili siya ng ibang paraan upang maghayganti dito. Maghihintay siya ng pagkakataong magpakita upang mapatay niya ang asawa at anak nito. Sa panahong iyon, mamumuhay siya sa buong buhay niya sa paghihirap. Gayunpaman, makukuha kaya niya ang pagkakataong iyon. Bigla na lang may narinig na boses mula sa labas, na ikinagulat ni Walter. Kapatid na Alvin, nandito na po. Kapatid na Alvin. Si Alvin kaya yan. Naisip ni Walter sa sarili habang nanlalaki ang mga mata. Swoosh! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin at nanlaki ang mga mata ni Walter sa gulat. Hindi na siya nakapag-react pa. Nang makabawi siya ng ulirat, nakita niya ang isang binata na nakasuot ng lila. Bagamat ito ang unang beses na nakilala niya ang binata, agad niya itong nakilala simula nang makita niya ang larawan nito noon. Ang binata ang pumatay sa kanyang apo, si Yuji. Ito ang kanyang mortal na kaaway. Alvin. Swoosh! Swoosh! Muling sumipol ang hangin sa ere, kudyat ng pagdating ng isa pang binata. Ito ay si Eseng. Alvin, bakit ka nandito? Hindi naman ako naghanap ng gulo sayo. Tanong ni Walter habang nakatingin kay Alvin. Sa tingin niya, walang dahilan para patayin siya nito dahil hindi naman ito naghanap ng gulo sa kanya. Gayunpaman, pagdating sa ilang bagay, kailangan ba ng dahilan? Alam kong hindi mo ako hinanap ng gulo, mahinahong sagot ni Alvin, gayunpaman, mayroon akong ganitong ugali.
Hindi ko maaaring hayaang mabuhay ang mga taong maaaring magbanta sa kaligtasan ng mga taong nakapaligid sa akin. Malinaw na plano niyang lipulin ang pinagmumulan ng gulo. Hindi niya itinago ang kanyang intensyon na patayin si Walter para protektahan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Aseng, ikaw ba ang nagdala sa kanya rito para patayin ako? Nang marinig ni Walter ang mga salita ni Alvin, agad na nanliit ang kanyang mga mata. Isang mapait na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang nakatitig siya kay Aseng. Nakalimutan mo na ba na anak ka ng isang Vice Palace Master? Ang pagtulong sa isang tagalabas na makitungo sa akin ay paglabag sa mga patakaran ng ating palasyo. Elder Walter, anong pinagsasabi mo? Kumunat ang noo ni Aseng at nagkunwaring walang alam. Naguguluhan niyang sabi, sasamahan ko lang si Brother Alvin na maglibot sa palasyo. Sino ang tumutulong sa isang tagalabas na harapin ka? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Huwag kang magpakatanga. Malamig na bulyo ni Walter, alam mo ang ginagawa mo. Natural lang, tama si Walter. Hinikayat ni Aseng si Alvin na pumunta rito. Kanina. Kapatid na Alvin, dahil alam na ng lahat ang iyong lakas ngayon, si Elder Walter, ang lola ni Yuji, ay hindi maglalakas loob na maghayganti sa iyo. Gayunpaman, hindi siya basta-basta. Maaaring hindi siya direktang maghayganti sa iyo, ngunit hahanap siya ng ibang paraan para maghayganti sa iyo. Ito ang kanyang taktika noon. Noong bata pa siya, kilala siya sa kanyang palayaw na ang Black Widow. Dahil dito, ipinapayo ko sa iyo na patayin mo na siya ngayon upang maiwasan ang gulo bago pa man dumating sa iyo ang Palace Master. Ito ang mga salita ni Aseng kay Alvin bago niya ito dinala rito. Nagpasalamat si Alvin kay Aseng para sa payo nito at sinundan ito papunta sa bahay ni Walter nang walang pag-aalinlangan. Tutal, mas mahalaga sa kanya ang kanyang asawa at anak na babae kaysa sa kanyang buhay. Hindi niya hahayaang may sinumang magbanta sa kanilang kaligtasan. Swoosh! Swoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at lumitaw ang 1,000 inscription sword sa kanyang kamay. Walang emosyon niyang tinitigan si Walter. Sining sa pagtatanggol ng espada. Nabigla si Walter at sinubukang tumakas, ngunit kasabay nito, ang 1,000 inscription saint sword na nasa kamay ni Alvin ay lumipad palabas. Kasabay nito, isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan. Tumigil ka. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.